prayer is the backbone of the church. Pag walang panalangin, hindi po mabubuhay ang church. Ibig sabihin po, pag hindi po tayo nanalangin, tumatawag sa Panginoon, hindi po tayo makapanatili sa Diyos. Okay? Kaya dapat po tayo laging manalangin at lagi po tayo mabuhay sa Diyos. Amen po ba? Dahil ang ating katagumpayan ay nasa Diyos, ang buhay po ay isang labanan. Amen? Marami. Bago po tayo nakarating sa lugar na ito, marami po tayong pinagtagumpayan. Amen? 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 Minsan tinatagad na tayo. Ay, ang sarap na pumangon yung ulan. Amen? Tapos, ang dami pang problema. Ang dami pang mga kalungkutan. Ang dami pang mga bigat sa buhay. Ang dami pang mga, ano yun, mga pinapaisip ng kaaway. Amen? At lahat ng bagay na iyan ay dapat ipagkatiwala po natin sa Diyos lahat. At pagdating po ng linggo, ang tungkulin po natin ay sumamba sa Diyos. Amen? Amen po ba? Huwag po natin isipin lahat ng problema natin, alalahanin natin, ano ba kayo nila mamaya, pag-uwi, mamaya, bukas. Huwag po natin isipin yun. Kasi bago po tayo manalangin, sabi ng Matthew chapter 6, bago po tayo manalangin, bago po tayo tumawag sa Panginoon, alam na po ng Diyos ang aming mga pangailangan bago po natin hingin. Alam na alam ng Diyos, kailangan mo makain, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng mabuting kinabukasan. Alam ng Diyos. Amen po ba? Alam ng Diyos kung ano po ang mga bigat mo. Alam ng ating mga buhok, balahin mo, bilang po ng Diyos. Hindi natin kayang bilangin, pero dahil powerful ang ating Diyos, kaya po niyang bilangin. Alam po niya araw at gabi kung ilan ang nalagas. Amen po ba? Ganun po siya ka-powerful God. Amen po ba? At pagdating po sa pangailangan, dapat hindi po tayo mangamba. Dahil hindi naman po tayo nilikha ng Diyos para gutumin. Amen? Hindi po tayo nilikha ng Diyos para pahirapan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para magkasakit. Amen po ba? Para po maging mahirap ang ating buhay. Hindi po tayo nilikha ng Panginoong Diyos. Para po tayo ay alipin ng bisyo at kasalanan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para yung ating buhay parang, alam niyo yun, mahirap pa sa daga. Walang plano ang Diyos dyan. Amen? Walang plano ang Diyos na mapamahamak ka. Ikaw walang plano ang Diyos na yung buhay mo ay miserable. Amen? Walang pangarap ang Diyos ng buhay mo, walang direksyon. Hindi po pangarap ng Diyos yan sa ating lahat. Amen? Nakikinig po ba tayong lahat? Ang pangarap po sa atin ng Diyos lahat ay mapabuti tayo. Amen. Dahil mabuting Diyos ang lumikha sa atin. Amen. Amen. Kung gaano kabuti ang Diyos ang hangin, libre. Amen po ba? Ang lupa na inilakaran mo, libre. Hindi po yung naka-boundary. Amen po ba? Wala pong harang yan, libre po yan. Ang sunlight, libre. Amen po ba? Every day. Pero kung makukonfine ka, yung oxygen, mahal, may bayad. Tuwing hihinga ka, may bayad. Amen po ba? Pag nasa hospital ka. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, araw at gabi, wala ka sa hospital, humihinga ka, walang bayad. Nabubuhay ka, walang bayad. Amen po ba? Yan ba sa mga bagay na yan? Hindi po natin kayang pasalamatan ng Diyos. Hindi po natin siya kayang unahin sa ating buhay. Amen? Na masyado tayo nag-alala pagdating po sa ating mga pangailangan na minsan marami po ngayon, sasamba na lang, nagtitinda pa. Amen? Sasamba na lang, inuna na lang yung pangangailangan para bukas, bukas pa yun. Amen? Sasamba na lang sana ngayon, iniintindi yung maniningil na bumbay. Amen po ba? Sino ba kailangan unahin yung bumbay o ang Diyos? Sino ba dapat unahin yung problema o ang Diyos? Hello? Sino po ba dapat i-priority ng buhay? Isa. Amen. Dapat sa pagdating ng linggo, wala po. Hindi na po dapat mag-isip, saan kaya po pupunta? Pag-aral ng linggo, alam mo na, sa sambahan ka pupunta. Amen. Hindi po dapat i-isipin kung mamimili ka pa, saan ka sa mall, saan ka pupunta. Amen. Sa resort. Diba? Uri ng Diyos.
walang pwedeng hassle na dumating sa buhay ko. Dapat sa paglinggo, maaga ako sa church. Amen. Sinabi ko po, paglinggo, maaga ako sa church! Ang may pandinig ay makinig. Amen. Si Satanas, lagi po yung umahanda. Amen. Pero salamat sa Diyos, kaya tinatangan ka na hindi ka nagiging faithful sa oras, nakarating ka pa rin. Pero mas mainam na mag-decide ka na pag-araw ng linggo, maaga ka dumating sa church. Amen. Amen. Hello. Dapat naka-program na yung araw mo sa linggo, sa Panginoon. Kasi, si Satanas, ang dami-dami niya. Ay, mo pala. Hindi mo nakakain si Beto. Diba? Diba? Nagsasayo-sayo ka na. Diba? Yung apo ko nga, iniwan ko eh. Iniwan ko. Kasi kaysa malita ko sa Panginoon, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos ako. Ano, manipipressure ko eh. Ayoko ng pressure. Sobrang pagod na yung katawang lupa ko. Minsan nag-bleeding ako dahil sa sobrang pagod ng aking katawang lupa. Ay, nadagdagan. Yung lahat ng pressures ko, iniwan ko sa Diyos yan. At yung tutupunin ko yung pinagawa ng Diyos sa akin, doon ako lumalangga. Amen. Amen. Dapat ganun tayo. Pagpatungkol sa paglilingkod sa Diyos, panamba sa Diyos, maiwan ang maiwan. Amen? Amen. Eh, kanya-kanya po tayong kaligtasan eh. Amen? Kayo, hindi ko po kayo kayong iligtas. Kayo din po, sa harapan ng Diyos, magliligtas ang inyong mga sarili. Hindi niyo rin po ako kayong iligtas. Ako lang din po ito, sa pagtupad ko, pagsunod ko sa pangkatapatan ko sa Panginoon. Ako lang din po, may kanya-kanya tayong kaligtasan. Kaya, pagdating sa kaligtasan, sa faithfulness sa Diyos, maiwan ang maiwan. Amen? Eh, minsan lamang ang buhay. Minsan lamang ang buhay. Wala po tayong madadala. Sa lahat po nating inuna, pinagkabala, inimpok, inimbak, wala po tayong madadala dyan. May hangganan po na. Kahit gaano kasi kakatanya, may hangganan po lahat siya. Wala ang madadala. Wala kang ma-achieve. Amen po ba? Hindi mo sasabihin ng Lord, pagharap mo, di ka seaman, di ba? Di ka pwede dito sa langit. Hindi ka engineer, di ka pwede dito sa langit. Hindi ka teacher, hindi ka doktor. Hindi ka pwede. Amen. Sa sanlibutan lang po yan. Na kapag abogado ka, doktor ka, engineer, pharmacist ka, teacher ka, architect ka, tanggap ka ng mundo. Pero, bihira po yan sa langit. Bihira tinatanggap ang mga maraming professionals na walang Diyos sa langit. Hindi po yan ang basihan ng Diyos para pumunta mo tayo ng langit. Amen. Amen? At para tanggapin ka sa langit, ano sa nasabi doon sa Matthew? Well done, my good, and faithful. Faithful. Good ka ba? Kalapitin ng katabi mo, good ka ba? Hello? Good ka ba? Kalapitin mo ulit. Faithful ka ba? Faithful ka ba? Saan ka faithful? Sa lahat ng aspeto ng ang buhay. Amen? Faithful tayo sa panampahan, faithful tayo sa kung may asawa, faithful ka. Amen? Faithful ka. Hello? Faithful ka sa magulang mo, faithful ka sa kapatid mo, faithful ka kapag ka. Lahat po yan, ina-apply ang faithfulness. Amen. Lalo sa Lord. Amen. Hinahanap ng Lord yan kasi faithful ka sa asawa mo, sa mga anak mo, napabayan mo kayo, wala niya po yun. Dapat, ang una po tayong mag-faithful ay sa Panginoon. Amen! Amen. Dapat. Well done! Alam nyo, pag namatay po tayo, seconds lang, lilipat na tayo ng lugar. Amen? Yung sinasabi nila na heart attack, lumalabas na kasi ang kaluluwa at espiritu nun. Kaya mayroong
ay na-heart attack. Hindi na heart attack po yun. Yun po yun ang sign na lumalabas ang kaluluwa at espiritu. May meaning, may puwersa. Kasi lalabas ang kaluluwa at espiritu. Akala lang po natin na heart attack. Ano yung kinamatay na heart attack? No. Wala pong kamatayan sa Biblia na sinasabing na heart attack at namatay siya. Hindi po yung heart attack. Sign po yun, ang kaluluwa at espiritu ay lalabas sa physical body. Okay? Ang kaluluwa ay lilipat na po siya ng tirahan. Hindi sa ang kaluluwa at espiritu ang nakatira sa katawang lupa, lilipat na po siya ng tirahan. Seconds lang. Seconds lang, pwedeng nasa Hades ka na. Yung Hades, hindi po yung impyerno. It's a temporary place wherein ang isang makasalanan ay nandoon. Naghintay po siya ng final judgment, yung tinatawag na white great throne judgment. Amen? Yung white great throne judgment, yung mga kaluluwa na sa Hades, pag white great throne judgment sa Revelation chapter 20, isusuka po yun, iluluwa po yun sa Hades, papunta sa lake of fire. Sa lawa na talaga tormented day and night. Dito sa Hades may natutorment na rin ang tao. Amen? Kahit ka sa lupa pag hindi ayos sa buhay mo, tormented ka na din. Amen? Puro sufferings, puro bigat. Bakit? Bakit kailangan mong magsuffer ng puro bigat? Puro kalungkutan, kabigatan? Bakit? Ayaw naman ang Diyos yan sa suffer mo Amen? Ayaw ng Diyos yan kasi mahal ka niya. Amen po ba? Bakit pinipili mo bang pahirapan yung sarili mo? Na hindi ka naman nakadestined dyan? Na pwede ka naman umalis dyan, mag-decide. Amen po ba na iwanan yung kanyang uring buhay at pumunta sa Panginoon? Kung bakit na-torment ka, nahirapan ka, kasi decision mo yan. At yung decision na yan, mali yan. Pinapahirapan mo yung buhay mo. Dahil buhay ka pa, meron ka pang time na umalis dyan at pumunta ka dito sa isang buhay na kasiya-siya. Na kung saan, yan po ang ipinunta ni Jesus Christ. Alam niyo kung bakit nahirapan ng tao? Dahil nag-decide siya na dyan siya. Pero ayaw ng Diyos niya. Pero dahil, syempre, mga rebelde tayo noon. Pinili natin sumuhay sa Diyos. Pinili natin yung gusto ni Satanas. Alam niyo ba, ang sabi ng Romans chapter 8, kaya po nagkamali. Kung kanino mo raw pinagamit yung kamay mo, yung mata mo, yung paa mo, yung lahat ng body parts mo, kung anong ginagawa niya, doon mo siya inihandog. Doon mo siya ino-offer. Kunyari, nagnanakaw ka, ino-offer mo kay Satanas yung buhay mo. Siya ang sinasamba mo. Kunyari, nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nakakabit ka, nagpapa-abort ka, nakikiapit ka, nangangalunya ka, yung katawang lupa mo, pinapagamit mo sa kasalanan. Ang sinasamba mo ngayon, pinapaloob mo ngayon ang buhay mo doon sa kapangyarihan ng Satanas. Magpasa po tayo sa Romans chapter 8. Amen. Amen. Kung saan mo siya pinapagamit, kaya nga habang nabubuhay ka, yung kamay mo, ipagamit mo na kay Lord yan. Amen. Amen. Paggamit mo mag-gitara. Amen po ba? Ipagamit mo, ipuri sa Panginoon. Ipagamit mo sa lahat ng mabuting bagay. Ibig sabihin nun, kung saan mo ginamit, kung mabuting bagay mo pinapagamit yan, ang Diyos ang sinasamba mo. Amen. Amen po ba? Amen. Ang Diyos, kaya huwag tayong magkamali na yung mga body parts natin ay ipagamit po natin kay Satanas. Huwag natin hayaan na yung kamay natin hiramin ni Satanas sa kasalanan. Walang karapatan si Satanas para gamitin ang ating mata, katawan,
dahil hindi siya ang lumikha sa atin. Amen. Amen! Ang Diyos ang may karapatan ng ating mga katawan. Ang Diyos ang may karapatan ng ating mga buhay. Dahil siya po ang nagbigay ng ating buhay. At siya po ang lumalang sa atin, walang iba. Amen po ba? Amen. Nanoon po ba natin, church? Kaya mag-decide po tayo. Habang buhay tayo, ngayon tayo mag-decide. May panahon pa. Kalabitin mo yung katabi mo, it's not too late. There is still time. Bulungan mo ang kwentuhan. Sabihin mo ulit, it's never too late. There is still time. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Hindi mo bumulong eh. Mahal ka ng Diyos. Tagal-tagal sa Panginoon, eh. Bumulong na kung ikabubuti ng kapwa. Amen? Alam mo ba yung binubulong mo ni may power yan? Habang pag-uwi niya sa bahay, maririnig din na yung bulong mo. Eh, tapos ipagkait pa natin yung power na yan. Amen po ba? Amen. Nanaw po ba natin? So ito po yung panahon, mga kapatid. Humakbang ka na sa Panginoon. Lahat ng pagkakamali mo, pagkakasala mo, gaano man, kapula, kadumi, ang iyong kasalanan na kalipas at nakaraan. Sa tao, hindi ka mapapatawad, pero sa Diyos, patatawarin ka niya. Amen? Kaya ka niyang paputiin, kagaya ng bulak sa niebe. Yan po ang sinasabi ni Isaiah 1:18. Amen? Pag umakbang ka lang sa Panginoon, lahat yan, purado lahat. Amen? Wala siyang alala, walang alalahanin ang Diyos. Walang isusumbat ang Diyos. Kung ang tao nanunumbat, pero ang Diyos hindi kanya susumbatan. Ang gusto ng Diyos sa pagpatuloy mo, pagsimula mo, pagpatuloy sa iyong panampalataya sa Kanya, pag-aayos ng buhay. Lahat po ng ating pagkukulang ay nililimot ng Diyos, pagkakasala at pagkakamali. Ito po ang time na dapat tayo po ay may time pa. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang